Paano kung sabihin ko sa inyo na iisang simbolo lang ang pinagmulan ng halos lahat ng relihiyon, mitolohiya at espiritual na tradisyon sa kasaysayan ng sangkatauhan? Isang simbolong napakatanda na ang kasaysayan ay bumabalik sa panahong hindi pa naimbento ang pagsusulat. Ito ang nag-uugnay sa matatapang na Viking ng Scandinavia, sa mga mistiko ng sinaunang Kabala, sa mga faraon ng Ehipto at sa mga syaman ng Siberia. At ang simbolong iyan ay walang iba kundi ang punong kahoy ng buhay, Tree of Life. Tiyak na nakita nyo na ito ng dos-dosenang beses sa mga alahas, tattoo at pelikula. Pero, naisip nyo na ba kung bakit ganito na lang ang kalaganapan nito? Sa video na ito, sasamahan nyo kaming maglakbay at ibubunyag natin ang lihim na matagal nang iningatan ng punong kahoy na ito. Papatunayan natin na hindi lang ito basta magandang disenyo, kundi isa itong universal na mapa ng kosmos at ng kaluluwa ng tao, ang susi upang maunawaan ang iisang pinagmulan ng lahat ng paniniwala. Handa na ba kayong tingnan ang mundo sa bagong paraan? Kung gayon, maghanda na kayo, sisimulan na natin. Bago tayo sumabak sa iba't ibang mito at relihiyon, alamin muna natin ano ba talaga ang punong kahoy ng buhay o puno ng mundo mula sa pananaw ng mitolohiya. Ang imahe na ito ay kabilang sa kategorya ng mga arketipo, archetypes, mga universal, likas na ideya at imahe na nakatanim sa kolektibong walang malay, collective unconscious, ng buong sangkatauhan. Para bang ito ang pangunahing firmware o operating system ng ating kamalayan. Ang puno ng mundo ay isang napakalaking halaman, madalas gawa-gawa, na sumisimbolo sa gitnang pinagkukunan ng mundo o tinatawag na axis mundi. Sinasama nito ang tatlong pangunahing antas ng kosmos, ang daigdig sa ilalim, mundo ng patay sa pamamagitan ng mga ugat nito, ang daigdig ng gitna, mundo ng mga tao sa pamamagitan ng katawan nito, at ang makalangit, banal na daigdig sa pamamagitan ng mga sanga nito. Ito ay tulad ng isang cosmic spine, balangkas ng kalawakan, na sumusuporta sa istruktura ng buong sansinukob upang hindi ito mahulog sa kaguluhan, chaos. Dito umaagos ang mahahalagang puwersa ng buhay, at dito naglalakbay ang mga Diyos, shaman, at kaluluwa ng mga namayapa. Ang pag-unawa sa batayang istrukturang ito ang susi sa pag-alam kung bakit madali itong na-adapt ng dose-dose ng kultura. Nagkaroon man ng mga bagong detalye, pero nanatiling pareho ang fundamental na esensya nito. Simulan natin ang ating paglalakbay sa malamig at mapanganib na hilaga sa mundo ng mitolohiyang Scandinavian. Dito nakatayo ang, marahil, pinakatanyag sa lahat ng puno ng mundo, ang dambuhalang puno ng ash na tinatawag na Yggdrasil. Ang pangalan nito mismo ay isang misteryo. Madalas itong isinasalin bilang kabayo ni Ig, kung saan si Ig ay isa sa mga pangalan ng Diyos na si Odin. Ito ay tumutukoy sa isang alamat kung saan isinakripisyo ni Odin ang sarili niya sa sarili niya. Nagbitay siya rito ng 9 na araw at 9 na gabi. Tinusok ng sarili niyang sibat para makuha ang kaalaman sa mga runes. Kaya naman, ang Yggdrasil ay hindi lang simpleng puno. Ito ay nagsisilbing dambana ng sakripisyo, bitayan at instrumento para makamit ang pinakamataas na karunungan. Tinatagos nito ang buong kalawakan, pinag-uugnay ang lahat ng 9 na mundo ng kosmolohiyang Scandinavian. Umaabot ang mga sanga nito ng mas mataas pa sa langit, at ang katawan nito ang sumusuporta sa mismong huli ng realidad. Ngunit ang Yggdrasil ay hindi tumitigil. Ito ay nabubuhay at nagdurusa. Patuloy itong ginangat-ngat ng mga usa. Sinisira ang mga ugat nito ng dambuhalang ahas na si Nidhogger, at sa tuktok naman ay nakaupo ang matalinong agila. Ito ay simbolo
ng walang hanggang pakikibaka, ang dinamikong balanse sa pagitan ng paglikha at pagwasak ng buhay at kamatayan. Tinuturuan tayo nito na ang universo ay hindi isang bagay na hindi gumagalaw. Ito ay nasa patuloy na pagkilos at tensyon, at ang tensyon na iyon mismo ang buhay. Suriin natin ng mas malalim ang istruktura ng Yggdrasil dahil ito ang mismong mapa ng universo ng Norse. Ang punong ash na ito ay may tatlong pangunahing ugat at bawat isa ay nakasaksak sa sarili nitong bukal ng karunungan at kapalaran. Ang unang ugat ay umaabot sa Asgard, ang mundo ng mga Diyos na Aesir, at umiinom sa sagradong bukal ng Urd. Dito sa bukal na ito naninirahan ang tatlong Norn, ang mga dalaga ng tadhana na tinatawag na Urd, Verdandi at Skuld, na nangangahulugang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Araw-araw, dinidiligan nila ang ugat ng punong kahoy gamit ang tubig ng bukal na hinaluan ng luwad upang hindi matuyo o mabulok ang Yggdrasil. Ang mga Norn din ang humahabi sa mga hibla ng kapalaran ng lahat ng mga Diyos at tao. Maging si Odin mismo ay walang kapangyarihan laban sa kanilang mga pasya. Ang pangalawang ugat ng Yggdrasil ay bumaba sa Jotunheim, ang mundo ng mga higanting yelo, at nililinis ng tubig ng bukal ng karunungan ni Mimir. Ang bukal na ito ay binabantayan ni Mimir, isang higante na may walang hanggang kaalaman. Para lang makainom mula rito, isinakripisyo ni Odin ang kanyang kanang mata. Ito ay sumisimbolo sa pag-alay ng panlabas na paningin para makamit ang panloob na karunungan. Ang pangatlong ugat naman ay tumatago sa madilim at maulap na Niflheim, ang mundo ng lamig at kadiliman. Dito, nagmumula sa bukal ng Hvergelmir na nangangahulugang kumukulong kaldero ang lahat ng ilog sa mundo. Ang masalimuot na sistemang ito ng mga ugat at bukal ay nagpapakita na ang pundasyon ng sanglibutan ay nakasalalay sa kapalaran, karunungan at fundamental na lakas ng buhay. Ngayon, ituon natin ang ating paningin palayo sa mga ugat, patungo naman sa matibay na katawan at saksakang korona ng Yggdrasil. Ang mismong puno ay nagsisilbing gitnang aksis na nagdurugtong sa Midgard, ang mundo ng mga tao, sa lahat ng iba pang mga kaharian. Sa palibot ng Midgard, matatagpuan ang natitirang mga mundo. Nandyan ang Asgard, Jotunheim at Niflheim, kasama ang Vanaheim, kaharian ng mga Diyos na Vanir, Alfheim para sa Light Elves, Svartalfheim para sa Dark Elves o Dwarves, Muspelheim, tahanan ng mga higanteng apoy, at Helheim, ang kaharian ng mga patay na pinamumunuan ni Hela. Ang siyam na kahariang ito ay hindi lamang lumulutang sa hangin. Sila ay nagkakaisa bilang bahagi ng iisang buhay na ekosistema ng Yggdrasil. Sa matibay na katawan ng Yggdrasil, na tila isang mabilis na daanan or expressway, sige ang takbo ng squirrel na si Ratatoska. Siya ang nagdadala ng mga masasamang salita at insulto, pabalik-balik, mula sa agila na nakatira sa tuktok patungo kay Nidhoggar, ang dragon na sumisira sa mga ugat sa kaibuturan. Ang tila bale-walang karakter na ito ay nagbibigay simbolo sa paglipat ng enerhiya at impormasyon sa pagitan ng itaas at ibaba, langit at impyerno, kamalayan at kawalan ng malay. Sa pinakatuktok naman, sa mga sanga ng ash tree, nanginginain ang apat na usa. Kinakain nila ang mga dahon at balat ng puno na nagpapahiwatig ng walang tigil na pagpapanibago at pag-ikot ng kalikasan. Sa ganitong paraan, ang Yggdrasil ay inilalahad sa atin bilang isang buhay at humihingang organismo, puno ng sagupaan at interaksyon, na siyang mismong sansinukob o kalawakan. Ang Yggdrasil ay hindi lamang kumakatawan sa modelo ng universo. Ito rin ay isang propesiya tungkol sa katapusan nito. Ang mitolohiyang Norse
ay walang ipinangangakong walang hanggang kaligayahan. Sa halip, binabanggit nila ang Ragnarok, ang pagbagsak ng mga Diyos, ang huling labanan sa pagitan ng puwersa ng kaayusan at kaguluhan, at ang kalagayan ng Yggdrasil, ang pangunahing palatandaan ng pagdating ng katapusan ng mundo. Ayon sa propesya, bago sumapit ang Ragnarok, ang puno ng ash ay manginginig at dadaing. Hindi lamang ito isang talinghaga. Nangangahulugan ito na ang mismong istruktura ng realidad ay magsisimulang magkawatak-watak. Hihina ang mga koneksyon sa pagitan ng mga mundo at ang mga halimaw, si Fenrir na lobo at si Jormungandr na serpiente ng mundo ay makakalabas. Ngunit ang nakakamangha rito, kahit matapos sirain ang mundo sa apoy at lamunin ng tubig, mananatiling buhay ang Yggdrasil. Dito magtatago ang dalawang tao, sina Liv at Liv Thrasir, na siyang magsisimula ng bagong sangkatauhan. Sa makatuwid, ang puno ng mundo sa tradisyong Norse ay hindi lamang simbolo ng kasalukuyang kaayusan, kundi garantiya rin ng muling pagsilang. Ito ay isang kaban, ark, na nag-iingat sa mga binhi ng buhay kahit matapos ang isang malaking sakuna ng sansinukob. Ito ay isang malalim na pilosopikal na ideya na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang magpatuloy at ang katapusan ng isang siklo ay laging simula ng bago. Ang puno ay walang hanggan, habang ang mga mundo, Diyos at tao ay dumarating at umaalis. Bilang pagtatapos sa usapan tungkol sa Nordic tree, mahalagang maunawaan natin ang psikolohikal nitong kahulugan. Ang Yggdrasil ay ang perpektong metapora para sa kamalayan ng tao. Ang mga ugat na nasa madilim na Niflheim, kung saan naninirahan ang dragon na si Nidhogger, ay kumakatawan sa ating di malay na isip, unconscious. Ang ating mga nakatagong takot, likas na instinct at mga tinimping pagnanasa. Ang katawan ng puno at ang gitnang daigdig, ang Midgard, ay ating ego, ang ating pang-araw-araw na realidad, ang bahagi na ating nalalaman. Samantala, ang tuktok kasama ang agila sa Asgard ay ang ating super kamalayan, super consciousness, ang ating pinakamataas na mitiin, espiritual na paghahanap at ang ating koneksyon sa kabanalan. Si Ratatoskar, ang squirrel na pababa't pataas na tumatakbo, ay ang ating mga kaisipan na patuloy na nagpapabalik-balik sa pagitan ng mababang instinct at matataas na ideal na nagdudulot ng panloob na tensyon. Ang sakripisyo ni Odin sa punong kahoy ay ang arketipong paglalakbay ng bayani na dapat mamatay sa kanyang dating pagkatao. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang ego at ang kanyang kaginhawaan upang makamit ang bago at mas malalim na kaalaman tungkol sa sarili at sa mundo. Ang paglalakbay sa mga daigdig ng Yggdrasil ay paglalakbay sa kaibuturan ng ating sarili. Sa pag-unawa sa estrukturang ito, naiintindihan natin hindi lamang ang sinaunang Norse, kundi pati na rin ang ating sarili. Tayong lahat ay nabubuhay sa sarili nating Yggdrasil na nagsisikap na balansihin ang dragon sa ugat at ang agila sa mga sanga. Ngayon, hayaan nating bigyan ng isang malaking pagtalon sa oras at espasyo. Bumalik tayo sa libu-libong taon, libu-libong kilometro patimog, sa maalab at matabang lupain ng Mesopotamia na tinaguri ang duyan ng sibilisasyon. Dito mismo, sa mga tapyas na luwad ng mga Sumerian, natagpuan natin ang ilan sa pinakaunang paglalarawan ng puno ng buhay. Matagal na bago pa sumikat ang mga Viking, 2 o 3 libong taon bago pa man ang ating kasalukuyang panahon. Sinasamba na ng mga Sumerian ang banal na punong ito. Tinawag nila itong Kishkanu. Ang Kishkanu ay tumubo sa isang alamat at makaparaisong halamanan sa mismong sentro ng mundo, sa lugar na tinatawag na Eridu. Ang punong ito ay pinaniniwalaang tirahan ng mga Diyos, lalo na ni Enki,
ang Diyos ng karunungan. Sa isa sa pinakamatandang alamat, ang Gilgamesh, Enkidu, at ang underworld, inilarawan ang puno ng Huluppu na tumubo sa pampang ng ilog Euphrates. Sa mga ugat nito, may nakatirang ahas. Sa mga sanga, ang ibong anzu, at sa mismong katawan, isang demonyo dalaga na nagngangalang Lilith. Ang Diyosa ina na gustong gawing trono at higaan ang kahoy na ito ay hindi makalapit. Nakakagulat ang pagkakapareho nito sa istruktura ng Yggdrasil, ang puno ng buhay ng Norse mythology, kasama ang kaniyang dragon, agila, at iba pang nilalang. Nagpapatunay ito na ang ideya ng puno bilang isang multi-level na ekosistema kung saan nagtatagpo at nagsasama-sama ang iba't ibang puwersa ay talagang sinauna. Ang Sumerian tree, sa esensya, ay simbolo ng banal na kaayusan at siyang tagpuan, kung saan nag-uugnay ang kalangitan at ang lupa. Matapos ang mga Sumerian, ang ideya ng banal na puno ay hinalaw at pinalago pa ng iba pang sibilisasyon sa Mesopotamia, ang mga Akkadian, Babylonian at Assyrian. Para sa mga Assyrian, ang imahe ng puno ng buhay, Tree of Life, ay naging susing bahagi ng kanilang ideolohiyang pang-imperyo. Sa libu-libong barelif na palamuti sa mga palasyo ng mga hari ng Assyria, makikita natin ang isang estilisadong puno. Madalas, itong kahawig ng palma o pino na may symmetrical na mga sanga at mga palamuting kuwintas. Sa magkabilang gilid ng punong ito, kadalasang nakatayo ang mga winged genius or apkalu, mga di pangkaraniwang nilalang na may anyong tao, may pakpak, at minsan ay may ulo ng agila. May hawak silang timba sa isang kamay at isang kono, parang prutas ng pino, naman sa kabila. Parang ginagamit nila ito para basbasan or bendisyunan ang banal na puno. Sa itaas ng puno, madalas inilalarawan ang isang winged disc. Disc na may pakpak, na may figura ni Ashur, ang kataas-taasang Diyos ng mga Assyrian. Ang eksenang ito ay hindi lang basta palamuti. Ito ay isang napakalakas na simbolo, parehong pampulitika at panrelihiyon. Sinasagisag ng puno ang mismong imperyo ng Assyria, ang kasaganaan nito, at ang banal nitong tadhana. At ang hari na madalas inilalarawan sa tabi ng puno ay gumaganap bilang punong hardinero. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng tao at responsable sa pagpapanatili ng cosmic order at kapayapaan sa buong kaharian. Kaya naman, ang puno ng buhay ay nagiging simbolo ng walang hanggang kapangyarihan at ng banal na pagiging lehitimo ng hari. Tingnan natin ng mas malalim ang simbolismo ng punong buhay ng Assyria. Bakit kaya palmera o pino ang pinili nila? Para sa mga taga-Mesopotamia, ang date palm, palmera ng Datiles, ay literal na punong buhay. Nagbibigay ito ng pagkain, alak, hibla, at materyales sa pagtatayo. Ito ang simbolo ng kasaganaan at pagkamayabong. Samantala, ang pino, pine tree, bilang isang evergreen na puno, ay sumasagisag sa immortalidad at walang hanggang buhay. Ang simetriko at organisadong istruktura ng puno sa mga bas relief ay nagpapakita ng ideya ng isang perpekto, banal na inayos na mundo. Isang mundong nais itatag ng mga haring Assyrian sa lupa. Kumusta naman ang ritual ng pagpupunla o pollination? Naniniwala ang ilang scholar na ito ay nagpapakita talaga ng aktwal na gawaing pang-agrikultura. Ang artipisyal na pagpupunla ng mga date palm na kilalang kilala sa Mesopotamia. Ngunit sa simbolikong antas, higit pa rito ang ibig sabihin nito. Ito ay isang mahiwagang pagkilos ng paglilipat ng banal na enerhiya at kadalisayan sa puno. At sa pamamagitan nito, sa buong imperyo, ang cone o malakono na hawak ng mga genius ay malamang galing sa puno ng pino at ginagamit ito para sa pagwiwisik,
katulad ng paggamit ng mga pari sa holy water sprinkler. Kaya, ang Assyrian Tree of Life ay isang komplikadong simbolo na pinag-iisa ang mga ideya ng pagkamayabong, immortalidad, kaayusan sa kosmos, at kapangyarihang banal. Malinaw nitong ipinapakita kung paano mapagsisilbihan ng isang mitolohikal na imahe ang interes ng Estado. Isang aspeto ng puno ng buhay ng Mesopotamia na talaga namang nakakaintriga ay ang kaugnayan nito sa paghahanap ng tao sa kawalang kamatayan. Ang temang ito ay kitang-kita sa tanyag na epiko ni Gilgamesh na kinikilalang isa sa pinakalumang literary works sa kasaysayan ng mundo. Matapos pumanaw ang kaibigan niyang si Enkidu, sumuong si Haring Gilgamesh sa isang mahaba at mapanganib na misyon patungo sa dulo ng mundo upang matuklasan ang sikreto ng buhay na walang hanggan. Doon, natagpuan niya ang kanyang ninuno, si Utnapishtim, ang tanging nakaligtas sa matinding baha na ginawaran ng mga Diyos ng immortalidad. Ibinunyag ni Utnapishtim kay Gilgamesh ang misteryo. Mayroong bulaklak na tumutubo sa ilalim ng karagatan. Parang tinik ito at may kapangyarihang ibalik ang kabataan. Si Gilgamesh, na nagtali ng mabibigat na bato sa kanyang mga paa, ay sumisid at matagumpay na nakuha ang bulaklak. Gayunpaman, sa kanyang paglalakbay pabalik, habang huminto siya sa isang bukal upang maligo, mayroong ahas na tumangay sa bulaklak. Nang kainin ng ahas ito, kaagad itong nagpalit ng balat at naging bata. Ang bulaklak na ito ay itinuturing na isa pang manifestasyon ng puno ng buhay o mas tiyak, ang bunga nito. Ang alamat ni Gilgamesh ay trahiko. Nagtuturo ito na ang buhay na walang hanggan ay hindi laan para sa sangkatauhan. Ngunit nagtatatag din ito ng isang matibay na koneksyon sa pagitan ng puno ng buhay, ng ahas, at ng konsepto ng walang hanggang kabataan o muling pagsilang. Ang tatluhang ito, ang puno, ang ahas, at ang nawalang immortalidad ay magiging isa sa pinakasentral na motif sa mitolohiya ng maraming bansa, kasama na ang salaysay na magiging pundasyon ng mga relihiyong Abrahamiko. Mula sa Mesopotamia, tumungo naman tayo sa kanluran sa isa pang dakilang sibilisasyon ng sinaunang mundo, ang Ehipto. Sa tuyo at mainit na klima ng lambak ng Nile, labis na pinahahalagahan ang mga puno at ang pangunahing sagradong puno para sa mga Ehipsyo ay ang sikomoro o ang tinatawag ding igos sa Biblia. Ang matibay at malilim na punong ito ay tinuring na buhay na sagisag ng mga diyosa, lalo na ang diyosa ng kalangitan na si Nut at maging ang diyosa ng pag-ibig at kasiyahan, si Hathor. Sa maraming larawan na nakita sa mga libingan, makikita natin kung paanong ang diyosa ay literal na lumilitaw mula sa katawan ng sikomoro. Iniaabot sa namatay ang pagkain at inumin, tinapay at tubig. Hindi lamang ito isang simpleng simbolismo. Naniniwala ang mga Ehipsyo na matapos ang kamatayan, ang kaluluwa ng tao, ang kaniyang ba na lumilitaw bilang ibon na may mukha ng tao, ay maaaring magpahinga sa lilim ng sagradong puno at kumuha mula rito ng pagkain para sa kaniyang paglalakbay sa kabilang buhay. Dahil dito, ang sikomoro ay itinuring na pintuan o lagusan sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng patay, isang bukal ng buhay at muling pagsilang. Kaya naman, madalas itong itinatanim malapit sa mga libingan upang matiyak na matatanggap ng pumanaw ang walang hanggang pangangalaga at proteksyon ng Diyosa. Ang puno ng buhay sa Ehipto ay mahigpit na nakaugnay sa kulto ng mga patay at sa paniniwala sa kabilang buhay. Ito ang garantiya na ang kamatayan ay hindi wakas, kundi isang transisyon lamang patungo sa ibang antas ng pag-iral. Bukod pa sa sikomoro, may isa pang puno ng buhay sa mitolohiyang Ehipsyo, ang banal na puno ng Ished,
na mas tiyak ang tungkulin. Tumutubo ito sa Heliopolis, ang sentro ng kulto ng araw, at itinuturing itong puno ng kaalaman at tadhana. Ayon sa paniniwala, isinusulat ng Diyos ng karunungan na si Tot at ng Diyosa ng pagsusulat na si Seshat ang pangalan ng bawat paraon sa mga dahon ng punong ito tuwing isisilang siya, kasabay ng pagtatala ng mga taon ng kanyang paghahari. Nagsilbi itong isang banal na rehistro o talaan ng kapangyarihan ng hari at ng kanyang mahabang buhay. Ang ritual ng pagsusulat ng pangalan sa mga dahon ng Ished ay isang mahalagang bahagi ng pagpuputong ng korona at mga anibersaryo ng paghahari ng paraon. Sinisimbolo nito na ang kapangyarihan ng paraon ay itinakda at sinang-ayunan ng mga Diyos at ang kanyang tadhana ay nakasulat na sa mismong kaayusan ng sanlibutan. Kapansin-pansin na sa mga larawan ng ritual na ito, madalas ding nakikita ang Diyos ng araw na si Ra kasama ni Natot at Seshat. Ipinapakita nito ang makalangit at solar na katangian ng punong ito. Kung ang sikomoro ay konektado sa lupa, kasaganahan at sa kabilang buhay, ang puno ng Isyed naman ay simbolo ng kaayusan sa langit, batas ng Diyos at itinakdang tadhana. Isa itong orasan ng kosmos na nagtatala ng tagal ng paghahari ng mga hari at ng mga panahon. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na bahagi, ang mga relihiyong Abrahamiko, ang Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Ang kanilang pundasyon, ang kanilang salaysay ng pinagmulan ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, ang pinakaunang bahagi ng Biblia. Sa sentro ng halamanan ng paraiso, ang Eden, nagtanim ang Diyos hindi lang isa, kundi dalawang banal na puno, ang puno ng buhay, Tree of Life, at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama, Tree of Knowledge of Good and Evil. Pinahintulutan sina Adan at Eva na kumain ng bunga mula sa lahat ng puno, pati na ang puno ng buhay na nagdudulot ng immortalidad o walang hanggang buhay. Ang tanging pagbabawal ay ang puno ng kaalaman. Dito na pumapasok ang pamilyar na karakter, ang ahas, na humihimo kay Eva na tikman ang ipinagbabawal na bunga kasabay ng pangakong, magiging tulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Sumuko sila sa tukso at ang naging resulta ay ang pagkahulog sa kasalanan. Nakamtan nila ang kaalaman, ngunit kasama nito ay ang kahihiyan, takot at pagkamamatay. Pagkatapos nito, pinalayas sila ng Diyos mula sa Eden at naglagay ng anghel na may nagniningas na espada sa pasukan upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Ang kwentong ito ay isa sa pinakamaiimpluwensyang salaysay sa kultura ng kanluran. Ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang landas, ang daan ng immortalidad sa pamamagitan ng inosenteng pagsunod, puno ng buhay, at ang daan ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsuway na humahantong sa kamatayan, puno ng kaalaman. Pinili ng sangkatauhan ang pangalawang landas at mula noon, ang buong espiritual na kasaysayan ng mga relihiyong Abrahamiko ay isang pagtatangka na makabalik sa nawawalang puno ng buhay. Sa Hudaismo, partikular na sa mistikal na sangay nito, ang Kabala, malalim at masalimuot ang pagkakabuo sa konsepto ng puno ng buhay o sa wikang Hebreo ay tinatawag na Etz Chaim. Ang kabalistikong puno ng buhay ay hindi lang simpleng larawan ng puno. Isa itong detalyadong diagram ng banal na paglikha at isang mapa ng kaluluwa ng tao. Binubuo ito ng 10 emanasyon o tinatawag na mga Sefirot at 22 daan na nagdudugtong sa mga ito. Ang bawat sefira ay kumakatawan sa isang tiyak na aspeto ng Diyos at sa isang partikular na antas ng paglikha. Nagsisimula ang lahat sa pinakamataas na sefira, ang Keter o Korona, na sumasalamin sa di maabot na kalooban ng Diyos
at sa orihinal na bugso ng paglikha. Pagkatapos, ang enerhiyang ito ay sunod-sunod na bumababa sa iba pang mga sefirot, ang Chokmah, karunungan, Binah, pag-unawa, Chesed, awa, Gevura, kagitingan, Tiferet, kagandahan, Netsak, tagumpay, Hod, kaluwalhatian, Yesod, pundasyon. Sa katapusan, nagiging material ito sa huling sefira, ang ikasampung malchut or kaharian na siyang kumakatawan sa ating pisikal na mundo. Sa makatuwid, ang puno ng buhay sa Kabala ay nagsisilbing modelo kung paanong ang banal na liwanag ay unti-unting lumalapot at nagiging material. Isa itong hagdanan kung saan dahan-dahang bumababa ang paglikha mula sa kalangitan patungo sa lupa. Pero ang Kabbalistic Tree of Life or puno ng buhay ay hindi lang nagsisilbing mapa ng paglikha. Ito rin ay daan para sa ating spiritual na pag-akyat. Kung ang paglikha ay proseso ng pagbaba ng enerhiya mula sa itaas, ang espiritual na gawain naman ng tao ay ang pag-akyat pabalik mula sa malkuth or kaharian hanggang sa keter o korona. Kailangang sunod-sunod na pag-aralan at isabuhay ng tao ang mga katangian ng bawat sefira upang luminis ang kanyang kaluluwa at mapalapit siya sa Diyos. Ang mga landas na nag-uugnay sa mga Sephiroth ay tumutugma sa 22 letra ng alpabetong Hebrew, pati na rin sa mga tarot card. Bawat isa sa mga landas na ito ay nagtataglay ng kaukulang aral o pagsubok. Halimbawa, para umakyat mula sa material na mundo, Malkuth, patungo sa emosyonal na kalagayan, Yesod, kailangan mong dumaan sa daan na may kaugnayan sa pag-unawa sa iyong katawan at mga instinto. Upang balansehin ang awa, Hesed, at kahigpitan, Gevura, kailangang matagpuan mo ang harmonia at kagandahan, Tiferet, sa iyong puso. Sa ganitong paraan, ang puno ng buhay ay nagiging kasangkapan sa pagtuklas sa sarili at pagbabagong anyo. Hindi lang ito basta pilosopikal na konsepto. Ito ay isang praktikal na gabay sa espiritual na alchemy kung saan ang layunin ay gawing Adam Kadmon, ang isang ordinaryong tao, ang perpekto at orihinal na tao na nagbalik ng koneksyon sa pinagmulan ng Diyos. Ang sistemang ito ay nagbigay ng napakalaking impluensya sa buong tradisyon ng Western esotericism. Sa Kristyanismo, ang konsepto ng puno ng buhay ay naguugat sa isang bago at hindi inaasahang kahulugan. Kung sa lumang tipan ay isinara ang daan patungo rito matapos ang pagbagsak ng tao, sa bagong tipan, muli itong ibinukas, ngunit nasa ibang anyo na. Ang sentro ng simbolismo sa Kristyanismo ay ang krus kung saan ipinako si Hesukristo. Maraming teologo at mga ama ng simbahan ang direktang nag-uugnay sa krus na ito at sa puno ng buhay. Mayroong mga tradisyon na nagsasabing ang krus ay gawa mismo sa kahoy ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa ganitong paraan, ang puno na naging dahilan ng kasalanan at kamatayan ay siya ring naging instrumento ng pagtubos at buhay na walang hanggan. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay itinuturing na kabaligtaran ng pagsuway ni Adan. Kung si Adan, sa pamamagitan ng puno, ay nagdala ng kamatayan sa mundo, si Kristo naman, sa pamamagitan ng puno ng krus, ay nagkakaloob sa sangkatauhan ng kaligtasan at muling pagbabalik sa paraiso. Sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng pahayag, muli nating matutunghayan ang puno ng buhay na nakatanim sa bagong Jerusalem, ang bagong paraiso. Ito ay 12 beses namumunga na may bunga bawat buwan at ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Sa ganitong paraan, nagiging kumpleto ang kasaysayan. Ang puno ng buhay na nawala sa simula ay ibinabalik sa sangkatauhan sa huling panahon sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo na siyang nagiging puno ng buhay mismo. Ang Islam,
bilang pangatlong relihiyong Abrahamiko, ay may sariling paglalarawan din tungkol sa punong makikita sa paraiso. Sa Quran at sa mga hadith, binabanggit ang puno ng tuba o ang tinatawag na puno ng kaligayahan na tumutubo sa gitna ng Jannah, paraiso. Inilalarawan itong napakalaki na aabuti ng 100 taon ang isang mangangabayo upang mapuntahan ang dulo ng lilim nito. Ang mga sanga nito ay gawa sa esmeralda at perlas at mula roon nakasabit ang mga damit na sutla para sa mga matuwid. Hindi tulad sa kasaysayan ng Biblia, sa Islam ay walang ganoong matinding pagkakasalungat sa pagitan ng puno ng buhay at puno ng karunungan. Sa Quran, binanggit ang isang ipinagbabawal na puno na hindi dapat lapitan ni Adan at ng kanyang asawa, ngunit hindi ito tinawag na puno ng karunungan. Kinikilala ito ng ilang Muslim na tagapagsalin bilang puno ng walang hanggan. Matapos mapatawad ni Allah si Adan, siya at ang kanyang mga salinlahi ay binigyan ng pagkakataong makabalik sa paraiso at malasap ang mga bunga at lilim ng puno ng tuba. Ang punong ito ay sumasagisag sa dakilang biyaya ng Diyos at sa gantimpalang naghihintay sa mga mananampalataya. Ipinapakita ng imahe nito ang ideya ng paraiso bilang isang napakagandang harding laging luntian, puno ng kasaganaan at kapayapaan. Kaya naman, kahit magkakaiba ang mga detalye at punto ng pagtingin, magkakatulad ang tatlong tradisyong Abrahamiko sa paniniwala sa isang punong paraiso bilang simbolo ng immortalidad at biyaya ng Diyos na wala ngunit muling makakamtan. Ngayon, ituon naman natin ang ating kompas sa silangan at alamin kung paano ipinakita ang imahe ng puno ng mundo sa Hinduismo. Dito natin makikita ang Ashvatha, ang sagradong puno ng igos na madalas binabanggit sa mga Veda, Upanishad at lalo na sa Bhagavad Gita. Ngunit ang puno sa Hinduismo ay isang baligtad na puno. Sa Bhagavad Gita, inilarawan ito ni Krishna. Sinasabing may walang hanggang puno ng banian na ang mga ugat ay tumutubo pa itaas, ang mga sanga ay pababa, at ang mga dahon nito ay mga himno ng Veda. Isa itong napakalakas at larawang salungat sa karaniwang pag-iisip. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga ugat na tumataas pa itaas ay sumisimbolo na ang pinagmula ng mundong ito. Ang sanhi nito ay wala sa lupa, kundi sa mas mataas, espiritual na realidad, kay Brahman. Samantala, ang mga sanga na nakaturo pababa ay kumakatawan sa nahahayag na materyal na mundo kasama ang lahat ng iba't ibang nilalang na nabubuhay dito. Ang mundong ito, ang samsara, ay isa lamang salamin, isang anino ng tunay na realidad. Ang mga dahon ng puno ay ang mga ritual at utos ng Veda na nagtali sa tao sa material na mundong ito at nagtulak sa kanya upang habulin ang bunga ng kanyang mga aksyon, karma. Kaya, ang naghahanap ng espiritual na katotohanan, ayon sa Bhagavad Gita, ay hindi dapat kumapit sa punong ito. Sa halip, dapat niyang putulin ang matibay na ugat ng punong ito gamit ang palakol ng kawalang pagkapit. Sa ganoong paraan lamang, siya makakawala sa tanikala ng samsara at mararating ang tunay na pinagmulan, ang espiritual na mundo. Mula sa Hinduismo, umusbong ang Budismo. Dito, ang imahe ng sagradong puno ay nananatiling mahalaga, subalit nagkaroon ito ng bago, mas personal at psikolohikal na kahulugan. Ang sentral na simbolo para sa mga Budista ay ang puno ng Bodhi. Ito ay isang tunay at makasaysayang puno na matatagpuan sa Bodh Gaya, India. Dito umupo at nagmuni-muni si Prinsipe Siddhartha Gautama hanggang sa makamit niya ang kaliwanagan at maging ang Buddha. Kaya naman, ang puno ng Bodhi ay hindi lang isang modelo ng kosmos, kundi simbolo ng kaliwanagan, karunungan
at paglaya mula sa pagdurusa. Sinasalamin nito ang potensyal na taglay ng bawat isa sa atin, ang kakayahang magising at makita ang realidad kung ano talaga ito. Ang mga sanga ng punong ito ay nagpapakita ng iba't ibang landas at aral na patungo sa layuning ito. Ang pag-upo sa ilalim ng puno ay isang metapora para sa malalim na meditasyon, ang paghahanap ng katotohanan hindi sa labas, kundi sa kalooban at sariling kamalayan. Ang mas interesante pa, bago mismo niya makamtan ang kaliwanagan, tinukso si Siddhartha ni Demonyo Mara at ng kanyang hukbo. Sinubukan siyang ilihis sa kanyang layunin. Ito ay maihahambing sa labanan kontra sa mga puwersa ng kaguluhan na laging nagtatangkang sirain ang kaayusan ng mundo na sinasagisag ng puno. Ang tagumpay ng Buddha laban kay Mara sa ilalim ng puno ng Bodhi ay tagumpay ng kamalayan laban sa kamangmangan, ng panloob na kapayapaan laban sa kalituhan ng isip. Ngayon, maglakbay pa tayo sa silangan, patungo sa China. Sa sinaunang mitolohiyang Chino, mayroon ding iba't ibang representasyon ng puno ng mundo, World Tree. Isa na rito ang fusang, isang dambuhalang puno ng mulberry na tumutubo sa isang isla sa gitna ng karagatan sa dakong silangan. Ayon sa mga alamat, 10 araw na binubuo ng 10 magkakapatid na uwak ang naninirahan sa punong ito. Araw-araw, nagpapalitan sila sa paglalakbay sa kalangitan. Ngunit minsan, sabay-sabay na lumabas ang 10 araw. Nagdulot ito ng matinding tagtuyot at napakainit na panahon sa mundo. Dahil dito, binaril ng maalamat na mamamana na si Hou Yi ang 9 na sobrang araw at isa lang ang itinira niya. Sa kwentong ito, nagsisilbing isang kosmikong duyan ang punong fusang na pinagmumulan at pahingahan ng mga bituin at araw. Ito rin ay simbolo ng kaayusan at pag-ikot ng panahon. Ang isa pang mahalagang simbolo ay ang punong Janmu or Qianmu na tumutubo sa sentro ng mundo. Napakataas nito, kaya wala itong anino. Ito ang tanging daanan kung saan maaaring umakyat ang mga pinuno at shaman mula sa lupa patungo sa langit at bumalik sa mundo. Isa itong uri ng hagdanan na nag-uugnay sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga espiritu. Ipinapakita ng mga mitong ito na maging sa tradisyong Chino, ang puno ay itinuturing na fundamental na istruktura na nagpapanatili ng kosmikong kaayusan at nagbibigay ng koneksyon sa iba't ibang antas ng pag-iral. Ngayon naman, tumawid tayo sa karagatan at magtungo sa Mesoamerica, sa mundo ng kabihas ng Maya. Ang kanilang kosmolohiya ay nakabatay din sa konsepto ng puno ng mundo na tinatawag nilang Yaxche o Ceiba. Ito ay isang dambuhalang puno na may malalaking sanga at matitibay na ugat at hanggang ngayon ay iginagalang pa rin sa gitnang Amerika. Para sa mga Maya, ang Ceiba ang mismong buhay na representasyon ng sentro ng mundo o Axis Mundi. Ang mga ugat nito ay bumaba ng malalim sa sibalba, ang mundo sa ilalim, na siyang mundo ng mga patay at ng mga Diyos ng sakit. Ang katawan o puno naman nito ay matatagpuan sa gitnang mundo kung saan naninirahan ang mga tao. Samantala, ang mga sanga nito ay tumatagos sa 13 antas ng kalangitan kung saan nakatira ang kanilang mga Diyos. Sa pinakatuktok ng punong ito, nakaupo ang isang sagradong ibon na marahil ay sumasagisag sa kanilang pinakamataas na Diyos. Ang puno ng Ceiba ay madalas na inilalarawan na may tinik o matatalim na sibat sa katawan na sumasagisag sa hirap at sakripisyong kailangan upang makamit ang spiritual na pag-akyat. Ayon sa paniniwala ng mga Maya, ang kaluluwa ng mga namatay na hari at maharlika ay naglalakbay sa punong ito
upang marating ang kalangitan. Sa mga ritual naman, ang mga syaman at pari ay maaaring ipadala ang kanilang kamalayan sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga sanga at ugat ng yakshe upang makipag-ugnayan sa mga Diyos at Espiritu. Kaya naman, ang puno ng buhay ng maya, katulad ng Yggdrasil, ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay isang aktwal na mapa ng universo at isang praktikal na instrumento para sa kanilang espiritual na gawain. Balikan natin ang lumang mundo at himayin ang sinaunang paniniwala ng ating mga ninunong Slav. Bagamat hindi kasing dami ng mga nakasulat na tala tungkol sa Scandinavia o Greece ang natagpuan natin mula sa kanilang alamat, mga awitin at mga labing arkeolohikal, maaari nating buuin ang larawan ng Slavic World Tree, puno ng mundo. Kadalasan, inilalarawan ito bilang isang malaking puno ng oak, encina, dahil ang oak ay banal na puno ng kanilang diyos ng kulog at kidlat, si Perun. Ang oak na ito, tulad ng Yggdrasil sa Norse mythology, ay nag-uugnay sa tatlong mundo. Ang Prav, ang itaas, ang langit nun, ang mundo ng mga Diyos. Ang Yav, ang gitna, ang material na mundo ng mga tao. At ang Nav, ang ilalim, ang kabilang buhay ng mga espiritu at mga ninuno. Ang mga ugat nito ay binabasa ng mga ilog sa ilalim ng lupa at sa mga sanga naman nakatira ang mga ibon, kadalasang mga lawin o agila na sumasagisag sa mga sugo ng Diyos. Sa paanan ng puno, malapit sa ugat, madalas banggitin ang isang ahas o butiki. Ang estrukturang ito, agila sa itaas, ahas sa ibaba, ay tulad ng makikita natin, halos universal para sa lahat ng mga taong Indo-European. Para sa mga Slav, ang puno ng mundo ang sentro ng lahat ng bagay. Sa paligid nito umiikot ang taunang siklo at dito nakaugnay ang mahahalagang ritual mula sa kapanganakan hanggang kamatayan. Halimbawa, sa mga sumpa at alamat, madalas na binabanggit ang oak sa isla ng Buyan na itinuturing na mitolohikal na sentro ng mundo. Ito raw ang lugar kung saan nakakonsentra ang lahat ng lakas ng buhay at kung saan makikita ang solusyon sa anumang problema. Bukod sa malalaking sibilisasyon, ang konsepto ng puno ng mundo, World Tree, ay sentro rin ng mga tradisyon ng shamanismo sa buong mundo, mula sa Siberia at North America hanggang Australia at Africa. Para sa mga shaman, ang punong ito ay hindi lang basta alamat. Ito ang kanilang pangunahing kagamitan sa pagtatrabaho. Sa panahon ng kamlani o ritual, habang nasa estado ng matinding trance sa saliw ng tunog ng tambol, pinapabiyahe ng shaman ang kanyang kaluluwa sa punong ito. Maaari siyang bumaba sa ugat nito papunta sa mas mababang mundo, lower world, para makipaglaban sa masasamang espiritu na nagdudulot ng sakit o kaya'y bawiin ang kaluluwa ng isang may sakit na ninakaw. O kaya naman, aakyat siya sa katawan at mga sanga papunta sa mas mataas na mundo, upper world, upang humingi ng payo at tulong mula sa mabubuting espiritu o mga Diyos. Ang katawan ng puno ay nagsisilbi sa kanya bilang isang lagusan, hagdan o isang ilog na dinadaanan niya sa pagitan ng mga mundo. Kadalasan, makikita ang paglalarawan ng punong ito na may mga dibisyon na sumisimbolo sa iba't ibang mundo sa mga kasuotan at tambol ng mga shaman. Ipinapakita ng gawaing ito na ang puno ng mundo ay hindi isang abstraktong pilosopikal na konsepto, kundi isang personal na karanasan, isang panloob na realidad. Ito ay isang mapa ng nag-ibang estado ng kamalayan, altered states of consciousness, na bukas para sa mga marunong lumampas sa normal na pagdama. Pinapatunayan nito na ang imahe ng puno ay likas na nakatanim sa mismong istruktura ng ating pag-iisip o psyche.
Matapos ang mahabang paglalakbay natin sa mundo ng mga mito at relihiyon, nararapat lamang na itanong natin, bakit nga ba ang puno? Bakit hindi bundok, ilog, o isang simpleng haligi? Ang sagot ay nakaugat sa mismong katutubong kalikasan ng puno. Ipinapakita nito ng malinaw ang lahat ng pangunahing ideya na tinalakay natin. Una, pinag-uugnay nito ang tatlong mundo. Ang ugat nito'y nakabaon sa di nakikitang mundong ilalim. Ang puno ay nakatindig sa ating mundo at ang mga sanga ay umaabot patungo sa kalangitan. Ito ang perpektong buhay na modelo ng Axis Mundi. Pangalawa, sumisimbolo ito sa buhay, paglago at pag-unlad. Mula sa maliit na binhi, tumutubo ang isang dambuhala at makapangyarihang nilalang na patuloy na naghahangad ng liwanag. Ito ay isang metapora para sa ebolusyong kosmiko at maging sa espiritual na paglago ng tao. Pangatlo, ang puno ay siklikal. Nagbibigay ito ng dahon sa tagsibol, nagbubunga sa tag-araw, naglalaga sa taglagas, at tila namamatay sa taglamig upang muling mabuhay. Ito ang perpektong simbolo ng pag-ikot ng panahon, ng kamatayan, at ng muling pagkabuhay. Pang-apat, ang istruktura nito, ang puno at ang mga sangang nagkakalat, ay nagpapaalala sa atin ng genealohiya o talaan ng lahi. Dito nagmula ang ekspresyong genealogical tree or puno ng pamilya. Sumisimbolo ito sa koneksyon ng mga henerasyon, ang pagkakaisa ng angkan at ng buong sangkatauhan. Sa madaling salita, ang puno ay ang pinakamayaman at pinakamaraming aspetong simbolo na nilikha ng kalikasan upang ipaliwanag sa tao ang kaayusan ng mundo at ang kanyang lugar dito. Nakakamangha, pero noong ikalabinsyam na siglo, itong sinaunang mitolohikal na simbolo ay muling sumigla at ginamit sa larangan ng agham. Si Charles Darwin, sa pagsisikap niyang maipakita ng malinaw ang kanyang teorya ng ebolusyon, ay ginamit mismo ang metapora ng puno. Sa kanyang aklat na The Origin of Species, gumuhit siya ng isang diagram na nagpapakita kung paanong mula sa iisang ninuno na nasa ugat or katawan ng puno, dahan-dahang lumalabas ang mga sangay. Ito ang iba't ibang uri ng hayop at halaman na nagbibigay naman ng mga bagong usbong. Ang diagramang ito, na tinatawag ngayon na phylogenetic tree o puno ng buhay, ay naging fundamental na simbolo ng modernong biyolohiya. Malinaw nitong ipinapakita ang konsepto ng pagkakaroon ng iisang pinagmulan at ang unti-unting paghihiwalay or divergence ng mga uri. Nakakapagtaka kung paanong ang siyentipikong modelong ito ay nagkakatugma o halos kapareho ng modelo sa mitolohiya. Sa dalawang panig, siyensya at mito, ang puno ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng lahat ng nabubuhay na nagmula sa iisang ugat at sa parehong pananaw, ipinapakita nito ang proseso ng pag-unlad at pagiging mas komplikado. Siyempre, malabong inisip ni Darwin ang mga mitolohiyang Scandinavian pero tila naramdaman niya sa kaniyang intuisyon ang mismong arketipo na ginagamit na ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon upang ilarawan ang istruktura ng buhay. Ipinapatunay nito na ang puno ng buhay ay hindi lamang isang simpleng pantasya, kundi isang malalim na pangunawa kung paano gumagana ang realidad. Ibinigay sa atin ng ika-20 siglo ang isa pang representasyon at marahil ito na ang pinakamalalim na siyentipikong paglalarawan ng puno ng buhay. Noong 1953, natuklasan ni na James Watson at Francis Crick ang istruktura ng molekula ng DNA, ang double helix, kung saan naka-encode ang lahat ng genetic information ng isang buhay na organismo. Ang double helix na ito ay kahangahangang kahawig ng dalawang pinag-ikid na puno o dalawang ahas na nakapulupot sa isang central na axis. Alalahanin ang caduceus,
ang tungkod ng Diyos na si Hermes na isa ring baston na binabalutan ng dalawang ahas. Ang sinaunang simbolo na ito ng pagpapagaling at pamamagitan ay biglang nagkaroon ng pisikal na paglalarawan sa antas ng mikroskopiko. Ang DNA, iyan ang ating panloob na puno ng buhay. Sa ugat nito, nakatala ang impormasyon tungkol sa milyon-milyong taon ng ebolusyon, pati na ang lahat ng ating mga ninuno. Ang katawan at sangay nito ay ang mismong programa ng ating pag-unlad mula sa isang cell hanggang sa isang komplikadong organismo. Ang impormasyong nasa DNA ay ipinapasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon na tinitiyak ang immortalidad hindi ng individual kundi ng buhay mismo. Kung kaya't ang agham ng hindi nila sinasadya ay bumalik sa pinakasinaunang simbolo nang matuklasan ito sa mismong puso ng buhay na sel. Nagtagpo ang mito at katotohanan sa iisang punto. Ngayon, silipin naman natin ang puno ng buhay mula sa pananaw ng psikolohiya, partikular na sa mga turo ng Swiss psychologist na si Carl Gustav Jung. Ipinakilala ni Jung ang konsepto ng arketipo, mga universal na simbolo na nananahan sa kolektibong walang malay, collective unconscious, ng sangkatauhan. Para kay Jung, ang puno ng buhay ay isa sa pinakamakapangyarihan at sentrong arketipo. Tinawag niya itong arketipo ng sarili, self, simbolo ng kabuuan ng pagkatao, ang pagkakaisa ng kamalayan at walang malay. Tulad ng isang puno, may nakikita tayong bahagi ng ating pagkatao, ang ating ego or kamalayan, ang puno at ang korona. At mayroon ding hindi nakikita, ngunit napakalaki at importanteng bahagi, ang walang malay, ang mga ugat. Ayon kay Jung, ang proseso ng individuasyon o ang pagiging tunay mong sarili ay ang proseso ng pag-iisa ng mga bahaging ito, ang pag-uugnay sa pagitan ng itaas at ibaba. Kailangang bumaba ang tao sa madidilim na kalaliman ng kanyang mga ugat, harapin ang kanyang anino, shadow, gaya ng paghaharap sa dragong nidhogger, upang makakuha ng karunungan at lakas, at pagkatapos ay iangat ang enerhiyang ito paitaas, patungo sa liwanag ng kamalayan. Ang puno ay sumisimbolo rin sa paglago, pagbabagong anyo, at pagsasakatuparan ng sarili. Kung paanong ang isang buto ay naglalaman ng potensyal para sa buong puno, ganoon din ang bawat tao ay nagtataglay ng potensyal ng kanyang buong sarili. Sa esensya, ang psikolohiyang Jungian ay nag-aalok sa modernong tao ng parehong landas na tinahak ng mga syaman at mistiko sa pamamagitan ng kanilang mga ritual. Ang landas ng paglalakbay sa sarili nating panloob na puno ng mundo. Hindi nakakapagtaka na ang isang sagisag na kasing lakas at kasing yaman ng kahulugan ay makikita sa modernong kultura, lalo na sa genre ng pantasya. Aktibong ginagamit ng mga manunulat at direktor ang archetype ng puno ng buhay upang buuin ang kanilang mga katang-isip na mundo. Isipin ang White Tree ng Gondor mula sa Lord of the Rings ni J.R.R. Tolkien. Ito ay naging simbolo ng maharlikang angkan. Ang paglanta nito ay hudyat ng pagbagsak ng kaharian, at ang paglitaw ng bagong usbong sa dulo ay nagbigay pag-asa para sa muling pagkabuhay at pagdating ng bagong hari. Si Tolkien, bilang isang propesor ng mga sinaunang wika at mitolohiya, ay lubos na nakaintindi sa lalim ng sagisag na ito. O kunin natin halimbawa ang pelikulang Avatar ni James Cameron. Sa sentro ng mundo ng lahi ng Na'vi ay nakatayo ang puno ng mga kaluluwa. Tree of Souls. Hindi lang ito isang halaman, kundi isang buhay na organismo na nagtatago ng alaala ng lahat ng henerasyon at pinag-iisa ang lahat ng nabubuhay sa planeta sa isang kolektibong neural network.
Ito ay direktang pagtukoy sa ideya ng puno ng buhay bilang pinagmumulan ng pagkakaisa at kolektibong memorya. Sa sikat na video game na World of Warcraft, ang buong lahi ng Night Elves ay naninirahan sa dambuhalang puno ng mundo na tinatawag na Nordrasil na nagkakaloob sa kanila ng immortalidad. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na ang sinaunang alamat ay hindi namamatay. Patuloy itong nabubuhay sa ating imahinasyon dahil tumutugon ito sa ating malalim na pangangailangan na maghanap ng koneksyon, kabuluhan, at pagkakaisa sa mundo. Tinalakay na natin ang iba't ibang pagpapakita ng puno ng buhay. Ngunit ano ba ang nag-iisang esensya na nagdudugtong sa kanilang lahat? Ang esensyang ito ay ang konsepto ng pagkakaugnay. Ang puno ng buhay ay isang pandaigdigang simbolo ng pagtatagpo ng mga magkasalungat. Pinag-uugnay nito ang langit at lupa, itaas at ibaba. Pinagsasama nito ang espiritu at materya. Pinagbubuklod din nito ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, tulad ng tatlong norns sa ilalim ng ugat ng Yggdrasil. Iniisa rin nito ang banal at ang tao. Isinasama nito ang kapanganakan, buhay at kamatayan sa isang tuloy-tuloy at hindi napuputol na siklo. Inuugnay nito ang bawat individual sa kanyang angkan at ang angkan naman ay sa buong sangkatauhan at sa lahat ng kalikasan. Sa mundong madalas nating nakikita na hati-hati, wasak-wasak at magulo, ang larawan ng puno ng buhay ay nagpapaalala sa atin ng pinakamalalim at pangunahing pagkakaisa ng lahat ng bagay. Sinasabi nito sa atin na hindi tayo hiwalay na nilalang, kundi mga dahon lamang sa isang napakalaki at nagkakaisang puno. Bawat kultura, bawat relihiyon ay gumawa ng kani-kanilang natatanging bersyon ng simbolong ito. Pinalamutian ng kani-kanilang mga mito at detalye, ngunit ang esensya ay nananatiling hindi nagbabago. Ito ang patunay na sa ilalim ng lahat ng paghahanap ng tao ay iisa lang ang hangarin, ang hanapin ang ating lugar sa kalawakan at maramdaman ang ating malalim na pagkakaugnay dito. Kung gayon, makikita natin na ang puno ng buhay, Tree of Life, ay hindi lamang simpleng simbolo. Ito marahil ang pinakapangunahing simbolo, ang mega simbolo ng sibilisasyon ng tao. Lumitaw ito sa bukang liwayway ng sibilisasyon sa Mesopotamia at patuloy itong umiiral sa siyentipikong pananaw ng 21 siglo. Pinag-iisa nito ang mga pangitain ng mga syaman at ang mahihigpit na doktrinang teolohikal. Nagsisilbi itong haligi ng mga imperyo at kasangkapan para sa personal na pagbabago. Ano ang sinasabi nito tungkol sa atin bilang mga tao? Ipinahihiwatig nito na malalim sa ating kamalayan ay nakatanim ang pangangailangan sa istruktura, kaayusan at kabuluhan. Kailangan nating tingnan ang mundo hindi bilang isang nagkalat na koleksyon ng mga pangyayari, kundi bilang isang nagkakaisa at magkakaugnay na sistema. At perpektong tinutugunan ng imahe ng puno ang pangangailangang ito. Nagbibigay ito sa atin ng patayong aksis na nag-uugnay sa atin sa isang bagay na mas mataas at sa isang bagay na mas malalim. Nagbibigay ito sa atin ng pahalang na aksis na nag-uugnay sa atin sa isa't isa at sa kalikasan. Nagbibigay ito sa atin ng pakiramdam ng ugat, ng pagiging kabilang sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating munting sarili. Sa modernong mundo, kung saan maraming lumang paniniwala at tradisyon ang nawawalan na ng bisa, ang sinaunang archetype na ito ay maaaring maging bagong pinagmumula ng inspirasyon at lakas para sa atin. Hinihikayat tayo nitong alalahanin ang ating pagkakaisa at ang ating responsibilidad na pangalagaan ang punong ito na, sa esensya, ay ang ating planeta. Sa katunayan, ang puno ng buhay ay hindi kailanman
naging hiwalay sa atin. Ito mismo ay tayo. Ang bawat isa sa atin ay isang maliit na larawan na naglalarawan ng buong universo. Ang ating sistema ng nerbyo, kung saan ang gulugod natin ang nagsisilbing puno at ang mga ugat nito ay kumakalat, ay kahawig ng isang puno. Ang ating sistema ng dugo, kasama ang mga ugat, arteries at veins, ay isa ring puno. Ang ating mga baga na tinatawag nating bronchial tree ay humihinga ng buhay katulad ng kung paanong sinisipsip ng mga dahon ng liwanag. Tayo ay nakaugat sa lupa na siyang pinanggalingan ng ating katawan at umaabot naman tayo sa kalangitan gamit ang ating mga kaisipan at pangarap. Ang ating buhay ay isang proseso ng paglago, pamumulaklak, pamumunga, at sa huli, pagkupas, tulad ng natural na siklo ng isang puno. Ang maunawaan ng puno ng buhay ay ang maunawaan ang ating sarili. Ang makita ang sarili bilang punong ito ay ang makamit ang kaganapan o wholeness. Ang pag-iisahin ang lahat ng magkakatunggali, ang likas na damdamin at ang espiritu, ang dilim at ang liwanag, ang lalaki at ang babae. Ito ay nangangahulugang hanapin ang ating sentro, ang ating axis, na hindi hahayaang sirain tayo ng mga unos at pagsubok ng buhay. At marahil, iyan ang pinakamalaking sikreto na iningatan ng simbolo na ito sa loob ng libu-libong taon. Hindi ito matatagpuan sa mga lumang teksto o sa malayong mundo. Ito ay nasa loob ng bawat isa sa atin, naghihintay na buksan natin at hayaang lumago ang laking twist nito, di ba? Nagsimula tayo sa malalamig na fjord ng Scandinavia, pero humantong tayo sa double helix ng DNA at sa kaibuturan ng sarili nating sikolohiya. Nakita natin kung paanong ang iisang imahe, ang puno ng buhay, tree of life, ay sumisibol sa iba't ibang kultura at panahon, parang isang malakas na ugat na humihiwa sa kapal ng kasaysayan. Mula sa Yggdrasil, kung saan natuklasan ni Odin ang karunungan, sa Kabbalistic Tree of Sephiroth, na mapa ng banal na paglikha, hanggang sa Bodhi Tree, kung saan natagpuan ni Buddha ang kaliwanagan. Hindi lang ito magandang disenyo. Ito pala ay isang universal na wika na ginamit ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon upang ilarawan ang pinakamahalagang bagay, ang istruktura ng universo, ang kalikasan ng banal, ang landas ng kaluluwa ng tao, at ang mismong esensya ng buhay. Ipinapakita nito sa atin na sa kabila ng lahat ng ating pagkakaiba sa mga ritual, doktrina at pangalan ng mga Diyos, mayroon tayong nag-iisang pangkalahatang intuwisyon tungkol sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay. Ang puno ng buhay ay patunay na tayo ay mga sanga lamang ng iisang puno na pinapakain ng iisang ugat. At ang pag-unawa rito, siguro, ang pinakamahalagang aral na maaari nating makuha mula sa sinaunang simbolo na ito ngayon. Maraming salamat sa inyo sa paglalakbay na ito kasama ko. Kung nagbigay sa inyo ng pag-iisip ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod nating pag-aaral. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Saang kultura ninyo nakikita na mas malalim or mas fascinating ang puno ng buhay? O baka naman nakikita ninyo ang mga pagpapakita nito sa sarili ninyong buhay? Ibahagi iyan sa mga comments. Gusto kong basahin ang mga sagot ninyo